Hi guys, good evening sa inyong lahat at happy Wednesday evening and welcome dito sa ating live online training serye, training webinar serye. So good evening sa inyong lahat at tonight is very interesting night, no? Very interesting night. Kasama ko dito sa admin at sa mga presenter yung mga producers and top earners ng ating internet business community. And later on, mag-share kami sa inyo ng mga advice, ng mga tips na pwede nyo ma-absorb at gamitin sa inyong personal business or sa inyong marketing. No? Yan ang goal namin dito ay makapag-contribute sa inyo ng mga additional na kaalaman na makakatulong sa inyong business. Okay? Kung sakali naman na hindi ka pa nagsisimula ng sarili mong online business, make sure na pakinggan mo itong mga pag-uusapan natin dahil dito ka magkakaroon ng idea, dito ka makakapulot kung paano ba talaga kumikita sa internet. Okay? Kung gusto mong malaman kung paano kumikita sa internet, gusto mo rin matutunan yung ginagawa namin, make sure to pay attention and mag-stay ka hanggang sa huli. Okay, so question pala, sino dito yung mga first time a-attend? First time a-attend, sabihin, mag-comment ka dyan sa ating chat box na makikita mo dito sa banda dito. Tama, dito ba o dito? Kahit nasaan. Okay, basta mag-comment ka dyan. Kung first time mo, mag-comment ka dyan, sabihin mo first time. I'm a first timer and syempre, welcome ka dito sa ating community of online negosyantes. Ganda, online negosyantes. Siyempre, gusto kong batiin yung mga kasama ko dito as presenter, si Resty Chavez. Bro, good evening. Diyan ka ba? Si Bro Raymond. Yun, andyan. Si Bro Raymond. Gerald Tabaque. Ayan, si Coach J.R. Dino. Hello. Hello, bro. Good evening. Good evening. Siyempre, si Coach Cyril Pisinable. Hello, yan. And Coach Angel Sonsa. Yan. So, si Michael. Hello, bro. Kamusta dyan? Okay naman. Okay, so bago tayo mag-start, bago tayo magtuloy-tuloy dun sa topic natin, gusto ko lang batiin din at magbigay ng shout-out dun sa ating mga first-timer na attendee. For example, si Jean, first-timer. Okay. Ayos, si Michael, first-timer din. Sino pa mga first-timer dyan? Okay. So far, yun pa lang. Pero again, sabihin mo dyan, ayan, si Gina, ayan. Sabihin mo dyan kung first time mo ka-attend. Okay? And siguro, most of you araw-araw nang uma-attend and siguro most of you medyo parang minsan na-experience yun na parang complicated yung business, yung internet business. Para bang nararamdaman mo yun minsan? Parang ang komplikado namang gawin yan. Okay? So this time, gagawin natin, papasimplihin natin, no? Para makita nyo yung pinaka-overview niya, yung big idea sa ganitong klaseng business, no? Para ang mangyari ay ma-absorb mo at maunawaan kung paano ba talaga kasimple kumita gamit yung internet. Ayun yung isang goal ko sa inyo. Okay? And ang didiscuss ko ay ang tawag dito ay, okay, maganda itawag dito. Online Success Triangle. Triangle. Okay. Online Success Triangle. Okay? And basically, ito yung foundation kung paano ba talaga kumikita sa internet. At kapag naunawaan mo itong triangle na to, itong online success triangle na to, pwede ka na talaga makapag-start kumita sa internet. And unfortunately, yung iba kasi, no, yung ibang pumapasok sa ganitong business, ang nangyayari sa kanila na overwhelm sila because they are trying to complicate everything, no? Ginagawa nilang komplikado yung business nila na hindi naman kailangan maging komplikado. Okay? And yung iba, yung pinag-usapan din namin kanina,
Yung iba naman, they are trying to listen dun sa mga maling turo. No? So dito sa atin, papasimplihin natin, and you need to listen very carefully dito sa pag-uusapan natin dahil itong information na to ay directly result ng mga success and results na na-produce namin in the past and even today. Okay, so ibig sabihin nag-work talaga siya at kapag naunawaan mo siya, it will help you. It will help you make money in your business. It will help you make money online. Okay? So ano yan? Ano yung success triangle na yan? Siyempre, triangle, yan yung itsura niyan. Ang pinaka-importante ay yung nasa baba. Okay? Kasi yan yung magiging pinaka-foundation. Okay? So, kumita sa internet, unahin yung foundation. Ano yun? Ano yung foundation na kailangan mo to make money online? Basically, it's the system. Ano yung systematic process na gagamitin mo para kumita sa internet? Ano yung systematic process na gagamitin mo para makapag-produce ng sales, para makapag-convert ng mga prospects, ng mga leads into sales? Ano yung systematic process na gagamitin mo para makabenta ng iyong product? Okay? And karamihan, dito pa lang, no? Dito pa lang, tumba na, kumbaga. Kasi karamihan ng mga nakikita natin, for example, sa network marketing industry, most networkers walang sistema. Kumbaga, they are just winging it, no? Invite dito, meet sa coffee shop, invite doon, pupuntahan sa bahay, magpe-present, na walang solid na system na ginagamit at sinusunod. Okay? So, napaka-importante nito. Kailangan meron kang step-by-step system na ginagamit. And hindi lang basta step-by-step system, kailangan proven to work. Okay? Kailangan proven to work. Ibig sabihin, yung system na gagamitin mo, if you want to start making money online, kailangan yung system na yun nakapag-convert na ng maraming sales in the past. So, ibig sabihin, subok na. Kailangan subok na. Ito, give you an example, yung system na ginagamit namin ngayon, it already produced or converted around 25 million pesos in sales. So, masasabi natin na napaka-effective, no? Napaka-effective niya. And yun yung ginagamit ko, ginagamit ng mga top earners na andito, na sistema. And yun yung isa sa mga importante na foundation. Okay? So for example, magtatayo ka ng bahay. Sabihin natin, gusto mo magtayo ng bahay. Bahay na matibay, no? Hindi babagsak. Kapag bilang bumagilang, dapat hindi kagad babagsak, di ba? So dapat, matindi yung foundation. Dapat huhukayin mo yung di ba? Huhukayin mo yung lupa, tatambakan mo ng solid na konkreto, para talagang matibay. So yun yung important siya. Kailangan may sistema. Okay? And second part, ano yun? Second part is yung offer. Ayan, offer na naman. Tandaan niyo yung last webinar training natin about making an offer. Okay? So yung offer, yan yung pangalawang importante. Kumbaga, ito yung magre-represent ng haligi. No? Sabihin natin sa English ang haligi. Walls. Walls and roof. Okay? Ayan yung magsisilbing dingding at bubong ng bahay mo. Na hindi siya pwedeng mawala kasi hindi mo siya pwedeng tiran. Yung bahay, kapag walang dingding at walang roof. E ganun din sa business. Kailangan, syempre may offer ka or nag-o-offer ka. No? Again, yun yung sinabi kong nung last time, karamihan ng mga not only marketers, even yung mga iba nating members, no? Nakakalimutan itong part na to, yung pag-offer na part. No? So if you want a business na kumikita consistently, kailangan maganda yung offer mo, okay? Something na maraming may gustong bilhin, and secondly, kailangan nag-o-offer ka. Okay? Hindi pwedeng mawala yan. Okay, so sa amin, we have two types of offer. It's a business opportunity
Pangalawa, training products sa mga taong merong business, no? Okay? So ngayon, tatanungin kita, kapag may nakasalubong kang 10 tao, sabihin natin 10 tao, pag sa lugar nyo, kunyari, naglakad ka, no? Naglakad ka papuntang kanto, may nakasalubong kang 10 tao, tinanong mo sila, gusto mo ba kumita ng extra income? Tingin mo mga ilan yung masasabi, syempre, oo naman. Ay, di ba madami? Okay? Yun yung kagandahan sa isa sa mga offer namin. It's a business opportunity to make money from home. Okay? Second, ang offer natin dito sa ating community ay yung training, which is very, very important, and I believe na yun yung pinaka-best na product para sa ganitong klase ng niche. Okay? Saan ka makakita ng product na pag binili mo, talagang magagamit mo sa business mo? Okay? Pag bumili ka ng, sabi natin, toothbrush, no? Nyari yung product na binibenta ng isang business, isang company. Magamit mo ba yun sa business mo? Makakatulong ba yun sa business mo para mag-grow yung business mo? Hindi. Diba? Yung training, automatically, pagkabili mo, pwede mo kagad siyang aralin, no? Pwede mo kagad siyang i-apply sa business mo. That's why I'm a firm believer na yung ganito klase ng product, mga training courses, no, even yung mga business tools, yung pinakamagandang product na pwede may offer sa ganitong industry. Okay? Sa make money from home and internet marketing industry. Okay? Yan. Offer, pero again, offer, very, very important. Okay, so last but not least, ay ano yung pinakapangatlo? No? Ito na yung traffic. Traffic or visitors, may matawag dito eh. Pero, may explain ko yan, pero ang magiging papel niyan dito sa ating metaphor, no, sa ating analogy na bahay, kunyari bahay yan, imagine nyo lang ang bahay, yan yung magsisilbing electricity, kuryente, tsaka tubig. Gets? No? So, hindi tatakbo or hindi okay na tira, no? Hindi okay tira yung bahay pag walang kuryente tsaka tubig, no? Pwede pa rin tiran, pero hindi ganun kaaya-aya tiran. Pero ganyan yung magiging role nitong traffic and visitor. Kailangan everyday meron kang dumadaloy na electricity tsaka water sa bahay mo. Okay? So, ano yung traffic? Ano ba yung traffic para doon sa mga first-timer? Explain ko lang sa inyo. Traffic ay yung mga tao na pupunta sa website mo, makakakita ng products mo, makakakita ng business na ginagawa mo. Okay? So, di ba bago ka magpunta dito, bago ka naka-attend dito sa ating training, di ba most likely nag-register ka sa isang website, okay? O kaya may na-click ka na link. Okay? Yung mga action na yun, yung pag-click mo dun sa link na yun, nung nakapunta ka dun sa website na yun, yun yung traffic. So dapat kung member ka ng ating team, no, kaya may ginagawa kang online business, or kung plano mo mag-start as soon as possible ng online business, kailangan, yun yung isa sa mga aralin mo. Yun yung isa sa mga gagawin mo on a consistent basis. Kailangan nakakapagpapunta ka ng mga tao dun sa website mo. Okay? Kailangan nakakapunta ka ng mga tao doon sa affiliate link mo. Alright? Kasi kapag wala nakakapunta, no? Kapag wala nakakapunta doon sa website mo, pag wala nakakapunta doon sa affiliate link mo, sino yung magte-take ng action para bumili? Wala, di ba? Parang ghost town, yung website mo, parang haunted house, wala nakatira. No, parang business na parang haunted house, wala nakatira. Okay? So dapat merong ganyan papasok na electricity and water. So, para tuloy-tuloy din yung daloy ng business mo. Okay, so yan tatlo basically. Number one, foundation is the system. Sorry. Very important. System. Number two, offer. Number three, traffic. Okay, nagets ba? Yan lang, guys. No?
You can learn Facebook marketing, you can learn how to close sales, pwede kang mag-aral paano mag-vlog, pwede kang mag-aral paano sumayaw, pwede kang mag-aral paano tumambling, pero basically, yan lang talaga yung tatlo na pinaka basic foundation. No, yung pag Facebook ads dito manggagaling yan, basically sanga lang yun, no? FB ads, sanga lang yun ng pag-generate ng traffic. Alright? Pero yan lang, pag namasa mo yung tatlo na yan, kapag meron kang system na ginagamit, kapag meron kang okay na offer, at kapag meron kang strategy for traffic generation, that's it. That's all you need to start making money, and that's all you need. Even me, no? Yan lang yung tatlo na yan. Okay, ang gumagana sa business ko para kumita ng income consistently. Okay? So, hindi siya komplikado. Alright? So ngayon, gusto kong i-invite yung ating mga coaches and ating mga top earners para mag-share din sa inyo ng ilang mga insight, ilang mga tips, and siguro ilang mga advice, no? Especially dun sa mga plano pa lang mag-start ng kanilang online business. So, sino gustong mauna? Maganda na lang. Si Bro Resty, ikaw una, gusto mo? Sige, game. Okay. Ayan. Guys, welcome natin si Coach Resty Chavez, no? Yan sa mga leaders and producers ng ating team. So, bibigyan niya kayo ng mga ilang advices. Sige, brother. Hello, good evening. Ano ba share ko? Well, kasi nung dinig ba? Okay. Full-time dad kasi ako. Okay. So, wala akong time. Meron akong business na ginagawa dati. Pero, imposible para sa akin na yung business na yun, kailangan kumakausap pa ng tao. Okay? So, ang sistema kasi, meron kang produkto, tapos, kailangan i-alok mo yun sa ibang tao. Pero, para sa akin kasi, that time, napaka-imposible kasi, dad ako, maliit pa yung anak ko nung mga time na yon. So, very talaga, na sobrang nag-struggle ako kasi, yung sistema, hindi ko makuha kasi nga, hindi ako makalis ng bahay. Okay? Hindi ako makapunta ng ibang lugar para kausapin yung gusto kong kausapin, personal. Kailangan ko talaga siyang puntahan para kausapin. I-close. Kung minsan nga, hindi mo pa ma-close. So, minsan sayang pa talaga yung oras mo. So, yun yung sistema ng business ko noon dati. So, itong online marketing, ang laki ng difference niya kasi nagagawa mo yung mga bagay na kailangan mong gawin, dapat mong gawin. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka ngayon, syempre, kailangan nagtatrabaho kasi pang extra income mo pa lang naman to, hindi mo pa siya ginagawang full-time. So, pwede kang makapag-leverage, pwede mong i-leverage yung system para maggawa ng benta sa'yo, para kumita ka. Diba? Hindi ko nadidinig yung sarili ko. Dinig nyo ba? Okay. So, yun. Importante para sa akin, sa katulad ko, na full-time dad, or dun sa mga nagtatrabaho pa, or dun sa mga umaalis madalas, importante na meron kang extra income. Okay? Meron kang additional income. Bakit? Kasi kailangan mo ng pandagdag sa savings mo. Okay? Pandagdag sa savings mo, tapos pang-cover ng mga expenses mo. Pero ang tanong doon, paano mo yun magagawa kung busy ka nga? Paano mo ngayon magagawa kung busy ka nga sa trabaho? O kaya nag-aalaga ka ng anak mo, o kaya umaalis ka. Kaya napaka-importante na meron kang system na ginagamit. Which is yun yung ginagamit namin dito sa Ignition Marketing. Okay? Na kapag
yung dating problema ko na hindi ako makapag-present, no, hindi ko masabi dun sa tao kung ano yung offer ko, ano yung negosyo ko, okay? Tapos ang problema ko pa noon dati, nandun na ako, umalis na ako, nag-meet up na kami, tapos hindi ko pa ma-close. Hindi ko siya na-close. Okay? Pero dahil merong system dito sa Ignition Marketing, siya na yung nagsasabi, okay? Siya na yung nagkukwento, siya na lahat, okay? Tapos siya na rin yung nagsasala. Siya na rin yung nagsasala doon sa mga prospect na qualified talaga. Ibig sabihin, interesado talaga yung mga prospect na yon. Okay? So, sila na mismo yung sila na mismo sa sarili nila, sila na mismo yung nagsasabi sa sarili nila na, gusto ko to, interesado ako dito. Okay? Ito, gagawin nila, magre-register sila, tapos yun na, tatakbo na yung system. Magpe-present na yung system para sa'yo. Tapos, pagka okay na, i-close pa ng system na magkaroon ka ng benta, na kumita ka, kahit hindi mo alam. Okay? Kahit meron kang ibang ginagawang bagay. So, yun yung sistema tumatakbo. Siya na yung nagsasala ng mga prospect para malaman kung interesado ba o hindi. Tapos, siya na rin yung nagpe-present. And then sa dulo, siya na rin yung nag-close para sa'yo. So, yung experience ko kasi, maraming beses na rin, siguro, basta meron ding mga times na bigla na lang ako nagugulat na meron pala akong sale, meron pala akong nabenta. Dahil yung system, yun yung nagtrabaho para sa akin. And I'm sure, yung iba dito, nangyayari rin sa kanila yun. Okay? So, ibig sabihin, proven na merong system na talagang pwede at posible na gumawa nun para sa'yo. Diba? So, yun lang siguro yung share ko. Maraming salamat, guys. Thank you. Right. Sige, next, siguro si brother and coach Raymond Gerald Tabaque. Yeah. Okay. So, kamusta naman kayo, no? Good evening sa inyo. It's been a long time, no? Nawala ako ng matagal. Laging busy lang this month. Pero grabe sa kayo. Kamusta naman kayo? I hope na excited pa rin kayo sa business sa ginagawa nyo, no? I hope na okay pa rin, na tuloy-tuloy pa rin kayo sa pangarap nyo kasi napakahalaga talaga niyan. At yung nakakatuwa nga dito sa mastermind na to, na ginawa dito sa webinar na to, actually agree din ako sa sinabi talaga ni Coach Resty talaga, na dahil dito sa system na to, mas dumali. Okay? Mas dumali talaga siya. At talagang dito rin ako nagkaroon ng parang breakthrough nga na talagang dito ako nag-focus talaga nung nakuha ko tong system na to. Kasi nung nag-uumpisa talaga ako, mano-mano ko siya ginagawa, no? Yung ginagawa ko talagang, kasi dati akong teacher, tapos mano-mano ko nagpe-present time, ganung klase mga bagay. Pero yung problema talaga doon ay hindi ako marunong magbenta, okay? Hindi ako marunong humarap sa mga prospect, hindi ako marunong ng mga ganung klase mga bagay. Kaya nangyayari, nasasayang yung oras, nasasayang yung energy, nasasayang yung effort. Pero dahil dito sa system na to, na nagamit namin dito, nagiging automatic siya. Okay? Ngayon, bago muna doon, no, gusto ko rin na ipakita sa yung paano to nakatulong, no, itong system na to, at saka yung tinuro din sa inyo ni Coach Edward na yun na kailangan ng offer, kailangan ng system, at saka kailangan na nga ng traffic. Okay? So, i-share ko na lang sa inyo, no, yung naging resulta ko dito sa business na ginagawa ko. Okay? So, basically, ito yung office ko sa Ignition Marketing. Ayan, so actually dito sa Ignition Marketing, kumita na ako ng 200,000+. Okay? So, nakaka-excite lang. Tapos, this month na to, nakaka 14.8 na ako. Tapos, an average lang ko, kumikita ako ng mga 20K. Okay? Dito sa business na to. At saka, medyo hindi ako naging active kasi medyo naging busy lang ako this month. Okay? Kasi, umuwi yung girlfriend ko dito sa Pinas. Medyo ako, minsan driver, yung ganong klase yung mga bagay, alalay. Kaya yun. So, yan, nakaka-produce naman ako ng 106 dimes or 3,522 leads. So, grabe lang, nakakatuwa system na to. Sa totoong nakikita ko to,
hindi ko talaga siya ma-imagine na kaya kong gawin. Okay? Dahil kahit hindi ako marunong talaga mag sales talk dati, okay? Parang ang hirap i-imagine na talaga makakapag-produce ng leads, saka makakapag-produce ng ganito karaming downlines or grupo. Okay? 100 talagang dati, ano lang yan, parang goal ko lang, parang iniisip ko lang palagi. Pero yun na nga na possible pala talaga siya. Okay? Tapos ayun na nga, nung in-apply ko tong mga trainings, ayan, dito naman tayo sa autoresponder ko. So, pasensya, may error. Kasi sa sobrang busy ko, hindi ko na-depositan yung debit card ko. Kaya nagagalit sa akin si Gep. Bukas, magde-deposit ako sa kanya. Okay? So, yan, on average, nagagawa akong makapag-produce ng 100 plus prospects kada araw. Pero yun nga, kagabi, kahapon, medyo nabagalan ako yung ads. Okay? 82 prospects lang ako. Saka nung isang araw, naka 100. Basically, ganun talaga no? Kapag product ka, kailangan meron kang prospect. Okay? Ganun lang kasimple. Okay? Kailangan ganun lang. Kailangan maalis mo yung mga, alam mo yun, yung mga noise, okay? Yung mga ingay na pumapalibot, okay? Sa industriyang ito, no? Sino ba dito yung parang na information overload? Alam mo yun, ang daming turo talaga na hindi mo talaga magets kung ano yung unahin mo yung ganong klaseng mga bagay. Okay? So, ito rin. Ano ko lang. Okay? So, ito yung pinakakalaban talaga sa entrepreneur ay information overload. Okay? Information overload na talaga hindi mo alam or information overwhelm. Okay? Na hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Okay? Basically, sa online business, kailangan talaga is meron kang produkto. Okay? Online business ang pinag-uusapan natin kasi may mga nagtatanong din sa akin kapag pwede ba silang kumita ng walang produkto? Pwede ba silang kumita ng walang investment? Kapag ganun kasi yung pag-iisip mo, okay, baka kailangan mo maghanap ng online job. Okay? Kailangan mo maghanap ng online na trabaho. Okay? Pwede kang maghanap dun sa mga Fiverr.com, sa mga Odesk.com, yung mga ganung klaseng bagay. Pero yung pinag-uusapan natin is online business. Sa online business, kailangan meron kang produkto. Tapos yung produkto na yon, okay, kailangan siguraduhin mo yung produkto na yon ay magugustuhan ng maraming tao. Ibig sabihin, maraming bumibili at saka siguraduhin mo kapag sasali ka sa isang business, kailangan meron kang top earners at saka nakikita mo na maraming sumasali sa business mo. Okay, kasi kapag konti lang yung sumasali, baka hindi ganun kaganda yung produkto na meron ka. Okay? So yun, kapag naniniwala naman ako na yung ino-offer mo is maganda talaga yan, okay? Na talagang maraming sumasali, maraming nagkakaroon ng income, may mga top leaders, no? So kapag nandun ka sa ganung klaseng product at saka syempre siguro din na very quality na maganda yung quality ng product mo. Okay? Tapos kailangan may system ka. Ano ba tong system na to? At yung ibig sabihin tong system na to, para siyang strategy. Okay? Ito yung parang magdi-differentiate sa'yo dun sa mga kumikita sa mga hindi kumikita. Okay? Kasi, ano ibig sabihin ng walang strategy? Yung parang, alam mo yun, na parang nagbabaka sakali ka lang, na parang nagsusugal ka lang. Okay? Ano yung, parang ganito no? Yung strategy, madalas sa tinuturo sa mga nahihirapan kumita or sa mga baguhan, yung mga strategy na binibigay sa kanila, ay yung parang, alam mo yun, na mag-Facebook ka lang, alam mo yun, 2 to 3 hours a day, mag-Facebook ka lang, kikita ka na, basta i-copy-paste mo lang itong ginagawa ko, mga ganong klase mga bagay, no? Pag sinabing strategy, ito yung parang sarili mong diskarte. Okay? Parang ito yung sarili mong galaw, sarili mong style. Okay? So, parang ganito yun, no? Sino dito yung nakapanood ng laban, medyo matagal na to, pero sino dito yung nakapanood ng laban ni Pacquiao at saka ni Mayweather? Sino dito nakapanood nun? No? Ang daming Actually, si Pacquiao, meron siyang magandang strategy din, no? Pero may strategy din si Mayweather, no? Parehas silang may strategy, no? Tapos, ang nangyari dito, yung strategy ni Pacquiao na sugod ng sugod, hindi siya tumalab, no? Hindi siya tumalab kay Mayweather. Tapos, yung strategy naman ni Mayweather na takbo, yung tumatakbo, tapos sapak, tapos tatakbo, nabaduyan, ang daming nabaduyan, no? Ang daming na-cornean sa ginawa niya, pero naging effective. No? At nangyari, siya yung nanalo. Sa marami nagsasabi, in-outbox nga siya. No? So, yun yung parang ibig kong sabihin. No? Dapat sa strategy mo, may sarili kang galaw. Ngayon, may mga magsasabi sa'yo na hindi effective yung ginagawa mo. Pero, na medyo baduy, na medyo, alam mo yun, na medyo, sabihin natin na
na yun na nga, nabaduy nga, na medyo corny, na matrabaho, na sabihin natin na hindi mo magagawa yan, na medyo mahirap, yung mga ganong klaseng mga bagay. Pero minsan kasi, alam mo, kapag yung strategy na naging passionate ka, okay, na nakita mo na may in love ka doon, okay, magiging sariling galaw mo, yung kasing, yun yung magbibigay sa'yo ng competitive edge. Parang ganito ipakita ko na lang din sa inyo, no? Kung paano, ano yung ibig kong sabihin sa sinasabi kong strategy. Okay? So, eto, sabihin natin yun, no? Nagpo-promote ako ng product, no? Sabihin natin itong IM, no? Pinopromote ko siya. Ang ginagawa ko strategy, nagbibigay muna ako ng something na free. Okay, something free. Tapos, kinukuha ko yung mga email address nila. Tapos, sa email address ko silang nakakausap. Sa email address ko, ako nagbe-build ng relationship. At ito yung kakaiba dito. Maraming mga tao ay hindi naglalaan ng oras para mag-build ng relationship. Okay? Kasi gusto nila ng mabilisan, gusto nila ng yung gawaing tamad, yung ganong klaseng mga bagay. At, sige, wait lang medyo i-atras ko lang. Feeling ko medyo, yan. So, okay. So, yun. Yun nangyayari, no? Parang gusto kasi nila ng mabilisan, Okay? Pero ito yung ginagawa ko, ito yung mga behind the scenes na nangyayari sa business ko. After ko makuha yung mga leads na yun, no? After ko makuha yung mga email address na yun, naglalaan ako ng effort para i-add nila ako as a friend sa Facebook. Okay? Hindi ako yung nag-a-add, sila nag-a-add sa akin. Paano ko ginagawa yun? I provide lots of value, okay? Nagbibigay ako ng mga email na nakakatulong sa kanila, okay? Hanggang sa to the point na i-research nila yung pangalan ko, tapos i-add ko sa Facebook. Okay? At yung ginagawa by sa business. Konti lang gumagawa nito kasi marami nagsasabi na mahirap, na yung mahiyain, yung mga ganong klase mga bagay. Pero gaano ka ba kaseryoso sa business sa ginagawa mo, okay, para gawin yung mga ganong klase mga bagay, no? So ito, papakita ko na lang din sa inyo. So after ko makuha yung mga email address na yon, nagkakaroon ako ng intention or ng goal dun sa mga email ko na i-research nila yung pangalan ko, tapos i-add nila ako sa Facebook. Okay? Tapos sa Facebook, ito yung parang ginagawa kong vlog. So ibig sabihin natin itong mga tao na wala pang vlog, 'di ba? Marami lagi nagtatanong, "Paano yan, Raymond? Wala akong vlog." Okay? Paano ako magsisimula? Pwede mong gamitin yung timeline mo as your vlog. Okay? Tapos ang nangyayari dito sa timeline ko, dito ako nagbi-build ng relationship. Ito pa, isa pang idea na hindi ginagawa ng effort ng mga tao, no, is to build relationship. Madalas siniskip nila kasi parang gusto lang nila kumita, no? Gusto lang nila kumita, ganong klase mga bagay. So paano ako nagbi-build ng relationship? Naglalaan ako ng oras kada araw, okay, para mag-research ng mga problema ng mga prospect ko. Okay, naglalaan ako ng oras, sabihin natin, no, 1 hour kada araw, inaaral ko yung nangyayari sa marketplace, nagkumakausap ako ng prospects, saan sila namang problema, tapos gumagawa ako ng post tungkol doon na pwede kong mabigay ng solusyon. Kaya kung makikita nyo, kung makikita nyo yung mga posts ko, ayan, medyo nagiging viral siya, likes, tapos 13 comments, ang dami nagko-comments, may share pa, medyo mabagal net ko, ayan, naglalaan ako ng oras, wala akong pinopromote na product, wala akong pinopromote na company, yung ganung klase. Kasi sa email ako nagpo-promote. Okay, sa email ako nagpo-promote, doon ko pinapakita yung products ko, doon ko pinapakita yung offer ko. Pero naglalaan ako ng oras para i-add nila ako sa Facebook para makapag-build ng relationship sa kanila. So karamihan dito yung mga nag-add sa akin, mga nasa listahan ko na ng email ko. Okay, kaya marami nagla-likes kasi consistently, araw-araw nagbi-build ako ng relationship. Kaya may kita mo yan, may 40 likes ako, tapos ayan, ang dami nagko-comment, ang dami nag-i-engage sa akin. Sinabi ko lang naman, have a great Tuesday, no? Pero yun na nga di ba? Ako naglalaan ng oras, tapos sinisigurado ko yung mga nagko-comment sa akin, i-reply ako sa kanila. Okay? Hindi lang para maging gusto, pero makita nila na naglalaan ako ng effort, naglalaan ako ng oras para makipag-usap sa kanila. Okay? At alam mo, sa totoo lang, yung ganong klaseng action, okay? Napakalaking bagay na yun para sa mga prospect mo na makita nila na buhay ka, makita nila na kahit na sabihin natin top earner ka, kumikita ka ng malaki, nagbibigay ka pero ng oras para sa kanila. Okay? Nakikita nila yon. At minsan yung mga prospect mo na nanonood lang sa likod, no? Yung mga nanonood na sa likod tapos di nila pinapansin yung mga post mo,
at least nakikita nila no, na very engaging ka, na ayun na nga, na hindi ka puro lang promote, di ka lang puro product, di ka lang puro company, pero tao ka na talagang willing ka makipag-engage. Okay? So ayan, may mga konting likes. Ayan. So ito, marami rin. Dito pinag-usapan ko isang ano nila, kasi very ano yun magbigay ng isang advice, isang tip tungkol doon. At karamihan ng mga friends ko, kung may kita nyo, may kita ba dito yon? Ilang friends? Ayan, 3,321 friends. Okay? Karamihan dito, no? Karamihan dito yung mga nasa email list ko, nasa listahan ko. Okay? So, ganun. Ngayon, kanina may nagtanong, sige, last na sharing ko na lang. Kanina may nagtanong, paano ba magkakaroon ng leads? Unang-una kong ginagawa is nag-Facebook ads ako. Okay? Ngayon, marami siguro magsasabi na ano nga, wait lang. Yung marami siguro magsasabi nga na ayun Raymond, wala nga akong pang-invest, paano ko magagawa 'yon? Okay? O sige, kapag wala ka talagang pang Facebook ads, pwede ka naman gumawa ng ng video blog, okay? Kaya makikita niyo na maigi ito, share ko na rin. Ayan. Ako ba share to? Okay. So ito, kung makikita nyo, 824 subscribers versus 108,000 views. Tapos dito, meron akong 463 videos. Okay? Tapos ayan. Tapos kada video ko, kung makikita nyo, kada video ko, meron akong link papunta sa vlog ko or papunta dun sa capture page. No? So ayan. Kung i-click mo yun, yung link ko, mapupunta ka sa isang landing page. Okay? So, ayan. So, dyan, pag sinabit nilang email address sila doon, of course, makukuha sila dito sa leads ko. Okay? Yun yung mga ways kung paano ko nagagawa. Ngayon, nagpo-focus ako doon sa something na talagang, na talagang passionate ako, katulad ng pag-video. Kapag di ka naman mahilig mag-video, okay? Pwede naman na mag-written blog ka. Katulad nito, ayan, pwede ka mag-blog. Okay? Pwede ka naman mag-written. Tapos dito sa mga blog ko, ayan, may mga links ako papunta doon sa landing page ko. Okay? Katulad nito, start your laptop lifestyle here. Okay? So, ayan, mapupunta sila dito, makukuha yung email. Tapos dito, yung mga email na niladala ko is yung pinaka-goal yun, i-add ako sa Facebook para maging, maging leads ko sila, maging engaging na leads ko sila. Okay? So, yun yung naging goal ko. Tapos sa email ako nagpo-promote. Pero dito sa Facebook account ko, doon ako naglalaan ng effort para makapag-build ng relationship sa kanila. Okay? Pero sa mga nagtatanong paano ko nagpo-produce ng mga ganito karaming leads, Facebook ads talaga, paid ads talaga. Bakit ako nagsistick sa paid ads? Kasi mabilis yung resulta. Mabilis ko nakukuha yung mga resultang ganun. So, ayun, kapag gusto mo talaga ng mabilis ang resulta, as much as possible, as fast as possible, pag-aralan mo ang Facebook ads or paid advertisement. Okay? So, yun lang yung advice mabibigay ko sa'yo kung paano ko na-produce yung 200,000 na yun, okay, na resulta ko dito sa IM, sa business na ginagawa ko, and I hope na makapag-produce din ang resulta sa business na ginagawa mo. Okay? At ayun, okay? Having a system, having trainings, having a community, okay, talaga nakatulong yun sa akin dahil, alam mo yun, lalong ginaganahan, lalo kong, na-excite, na-inspire na merong community, at saka merong system na tumutulong sa akin kahit ito busy ako. Okay, nakakapag-produce pa rin ako ng sales, ng leads dahil dito sa system na to. Okay, so yun yung pwedeng mangyari sa'yo at I hope na pwede rin mangyari sa kapag meron kang system na ginagawa dyan sa business mo. Okay, so yun lang naman ang pwede ko i-share sa inyo dito sa training na to. Okay, so yun bro. Yes. Thank you so much, bro. So next, invite natin na mag-share ng kanyang experience at siguro konting tips din ay si Coach J. Albino. Yan, welcome natin. Again, si Coach J. Albino. Good evening sa lahat. Yeah, good evening. So, good evening doon sa mga attendees natin, doon sa mga hindi pa member ng Ignition Marketing. So, bibigyan ko lang kayo ng idea kung bakit napasok ako dito, kung ano yung nagustuhan ko sa Ignition Marketing. And explain ko rin sa inyo
kung ano ba yung pinag-uusapan natin, ano ba yung system, gaano ba kaimportante yan, ano yung traffic, gaano ba kaimportante yan sa isang business. So, explain ko lang sa inyo, in any type of business naman, for sure, may system yan. Merong system na, ginagawa, merong system na ini-implement, or merong system na ginagamit yung business owner. Meron nga lang tayong tinatawag na automated system or meron tayong mano-mano system. Yung mga merong sari-sari store, yung mga may hardware na yan, may system naman sila talagang ginagamit. Yun nga lang, mano-mano system, yung karamihan. Pero sa online business na ginagawa natin or dun sa mga meron ng business na ginagawa or pinopromote, meron kang automated system na pwedeng gamitin kung gusto mo ng kumita, gusto mong magkaroon ng extra income na kahit na busy ka, kahit na nakipag-bonding ka sa family mo, tulad dito sa Ignition Marketing. Nung napasok ako dito sa Ignition Marketing, first sale ko, wala akong nakausap na tao. Wala akong nakausap, wala sa akin nag-inquire, pero nagka-commission ako. At dahil yun sa system, imaginein mo kung ang business mo is mano-mano mo ginagawa, mano-mano mo pinopromote, tapos kailangan mong kumausap ng tao, kailangan mong i-present sa kanya yung business. Ang mangyayari kasi doon, kailangan mong makapag-build ng trust sa umpisa pa lang. Sa umpisa pa lang, kailangan makuha mo yung trust ng tao. Kasi nga, ikaw yung mismo nag-offer. Unlike kung meron kang system, meron system na gagawa ng pag-promote, pag-present ng business, hindi ka mahihirapan kasi hindi ikaw yung mismo nag-explain. So para dun din sa mga tao na parang mahiyain, hindi sila komportable na magbenta, pero gusto nilang kumita ng extra income, then I highly recommend na mag-avail ka ng system or kailangan humanap ka ng system na tutulong sa'yo para mag-present ng business or para gawin talaga yung business na gusto mong i-pursue. Kasi sa isang online business, kung wala ka talagang system, mahihirapan ka. Mahihirapan ka kasi yung pag-process pa lang ng paghanap ng prospect, pag-process pa lang ng pag-present ng business, malaking oras na yung i-consume nun. Malaking oras na yung kakainin nun sa'yo. So, kung ang objective mo is kumita and at the same time magkaroon ng time freedom dahil pwede kang gumawa ng ibang bagay kahit na ginagawa mo yung business mo dahil nagra-run siya, parang nagra-run lang siya sa background ng merong nagpapakita ng business pero at the same time kumikita ka, mas maganda kung meron ka talagang system. Okay, so yung iba, ang ginagawa nila, meron silang physical product, pero ang ginagawa nila is pinopromote nila yun online. Ang problema kasi doon, hindi naman ako against sa ganung business, pero ang problema kasi sa ganun, kailangan mo pa rin talagang ipakita sa kanila yung business, invite sila na mag-meet kayo in person, and at the same time, kailangan dalhin mo sila dun sa office. Ang kagandahan kasi sa merong automated system, tulad dito sa amin, hindi mo kailangan makipag-meet actual or hindi mo makipag-meet doon sa tao para i-present yung business mo. And kahit nga hindi ka magaling sa selling, kung may time ka na aralin yung business at may time ka na aralin kung paano nag-work yung business, posible kang kumita. Kailangan mo pa rin syempre mag-effort, pero hindi yung katulad ng effort ng kapag mano-mano yung ginagawa mo. Pero ang maganda kasi sa system, tulad ng nasabi ko kanina, meron kang freedom para gawin yung ibang bagay. Dahil hindi ikaw yung gagawa nun, dahil may system na magpe-present nung business na ino-offer mo, ang problemahin mo na lang or aaralin mo na lang, paano ka magpapapunta or paano ka makakahanap ng tao para mapakitaan ng business, mapakitaan ng system, hindi ikaw. So yun lang yung kailangan mong aralin. Pero kung dito sa Ignition Marketing, itong business na ito yung pipiliin mo, meron din kaming training na ino-offer. Kaya nga, kung hindi pa nabanggit ng ibang kasama ko kanina, kahit wala ka talagang technical skills,
posible kang kumita sa ganitong business. Okay, so nung napasok ako sa ganitong business, marami akong na-realize, marami akong natutunan na parang ang simple lang palang kumita sa internet, pero bakit hindi natin napapansin yun before? So kung makikita nyo yung nasa screen na yun, yung napakita kanina, ganun yung mga training na matututunan mo dito, ganun yung mga training na mapapanood mo or ma-avail mo dito sa Ignition Marketing na talagang magbo-boost ng confidence mo, tutulong sa'yo para maging magaling ka talaga na marketer. Kahit na sabihin natin may system, kailangan mo pa rin improve syempre yung sarili mo dahil kailangan mo kumausap ng tao once na nag-inquire na sa'yo. And kailangan mo rin silang i-guide, kailangan mo rin i-duplicate yung sarili mo, and magagawa mo lang yun kapag nag-avail ka ng training at nag-invest ka sa sarili mo. So, ang maganda kasi dito sa Ignition Marketing talaga, lahat ng matututunan mo, professional way, yung pagmamarket. Okay, so hindi ako against dun sa ibang business, pero dito ko lang nakita na marami palang way para magbenta ka, marami palang way para mag-market ka sa internet, mag-market ka sa Facebook, nang hindi nasisira yung pangalan mo, hindi nasisira yung image mo. And yun yung maganda dahil lahat yun matututunan mo dito sa Ignition Marketing. And ang maganda pa doon, makakilala ka ng mga tao na katulad mo rin, may mga malalim na reason kung bakit gustong maging successful at may mga malaking pangarap sa buhay. So, ang maganda sa community namin, hindi ka magiging talo kahit sabihin natin na hindi ka kumita agad dahil yung learnings na makukuha mo, sulit na. Na talagang kahit na sabihin pa natin na in the future, magtayo ka ng sarili mong business, may apply mo lahat ng magiging learnings mo dito. And yun yung masaya dito dahil hindi lang yung income na, yung results na pera or yung income yung makukuha mo, kundi yung results na magkakaroon ka ng improvement sa sarili mo at magkakaroon ka ng growth para mas maging magaling kang business owners in the future and mas magaling kang individual na natutulong din sa kapwa mo na gusto ring umasenso sa buhay. Okay, so yun lang naman yung kailangan mo rin talaga sa internet, traffic, which is yung nasabi kanina ni Bro Edward, yung mga tao na papakitaan mo. Meron namang mga matututunan dito sa Ignition Marketing and meron ka rin mga mariresearch para gawin yun kung paano mo ipapakita yung business mo sa ibang tao. Doon ka na mag-iisip nga ng sarili mong strategy or pwede mo nang isipin ano ba yung mga talents mo na pwede mo magamit para mai-apply mo doon sa business mo. Ano ba yung mga pwede mong i-share na talagang magagamit mo rin doon sa business mo. Pwede mong gamitin yung mga talents mo para ipakita yung business. Tulad ng kung magaling ka magsalita sa harap ng camera, pwede ka mag-share ng value tulad ng nasabi kanina ni Bro Raymond. Pwede ka mag-share ng value para makapag-attract ka ng prospect para makatulong ka dun sa ibang may problem. Kasi yung business naman, it's all about providing solution and kailangan magaling ka talaga mag-provide ng solution din. Hindi yung offer mo agad yung business mo. Kasi ang kailangan mo munang i-sell doon yung idea. Yung idea kung bakit makakatulong sa kanya yung business, kung bakit makakatulong sa kanya yung product. And then, doon na nga papasok na kailangan magkaroon ka ng system. Ano ba yung system? Ito yung step-by-step process or procedure na tutulong sa'yo para ma-obtain yung objective mo. Ano yung objective mo? Which is ipakita sa kanya yung product or yung business or ipakita sa kanya yung idea na makakatulong dun sa problem niya. And then ngayon, ang gagawin mo na lang ngayon, i-guide mo kung sino man yung tao na papasok dun sa business. Tulungan mo rin siya, ituro mo kung ano yung gagawin mo. And dun mo marirealize na parang pag talagang continuous kang nag-aaral, dun mo marirealize na parang madali lang pala talagang kumita sa internet. Ang kailangan lang talaga, mag-take ka ng action and mag-take ka ng risk. Yun lang yung pwede kong i-share. Yung once na in-accept mo yung na sa buhay naman natin talagang kailangan i-accept natin yung pag-take ng risk, pag-take ng mga challenges
And once na ginawa mo yon, dun mo malalaman na meron pala talagang pwedeng ma-achieve na dating hindi mo pinapansin, na dating ini-ignore mo, pero makakatulong pala sa'yo. So, kailangan mo lang umalis dyan sa comfort zone mo, kailangan mo lang maging open-minded dyan sa mga nasa paligid mo kasi merong mga bagay na kahit sabihin pa natin, subukan natin, pilitin natin na baka ito yung way para makuha natin yung goals natin, meron talagang bagay na kailangan i-accept natin na hindi pala pwede sa ganitong bagay. And kailangan humanap tayo ng ibang way tulad ng pagiging empleyado. Alam naman natin na kung pipilitin natin na makuha yung biggest goal natin sa pagiging empleyado lang, mahihirapan tayo unless CEO ka na, manager ka na, or isa ka na sa may-ari ng company. Pero kung hindi, kailangan mong humanap ng paraan na makakatulong sa'yo para makuha yung goals mo. And ang isa sa pinakamabilis na paraan para makuha mo yung biggest goal mo is pumasok ka sa isang business. Okay, so kung tulad ng sabi ko kanina, kung hindi ka komportable sa selling, kailangan mo ng isang business na merong maayos na system, merong automated na system tulad ng Ignition Marketing. Okay, so yun lang yung mga pwede kong i-share para makapag-share din ng ibang kasama ko. So kung mamaya kung may question ka dun sa mga na-share namin, ilagay mo na lang dyan. So thank you dun sa mga attendees. Alright, thank you so much, Coach JR Dino, for sharing those insights and tips. Right now, ang mag-share naman at magbigay sa inyo ng inspiring message and tips and kwento-kwento ay si Coach Cyril Pisinable. Actually, bukas sa magiging webinar training natin, siya yung magiging ating speaker bukas. Siguro after mo mag-share, Coach Sai, siguro pwede mong i-discuss yung magiging topic mo bukas and kung bakit nila gugustuhin umatendin bukas ng 9 o'clock p.m. So welcome natin ulit guys, si Coach Cyril Pisinable. Okay guys, attend na ako bukas at sa mga mag-join. So, okay ba yung audio? May problema ko yung audio eh. Okay, good. So, eto guys, gusto ko lang i-share first kung yung reason kung bakit. Ano yan, Coach? Pattern in yung isa sa mga reason kung bakit ako nag-join sa Ignition Marketing kasi din ako, parang nanggaling din ako sa pagiging employee. So dati akong isang ADSL engineer, tapos nag-decide ako na lately mag-quit nung nakita ko yung benefit ng mga natutunan ko. Dahil sa mga training sa Ignition Marketing. Kasi yung isa sa mga bagay talaga na parang nagbigay sa akin ng interest is yung mga training products. So kanina may nagtatanong, ano daw yung mga training products? Yung mga training products na matutunan mo sa Ignition Marketing is yung kung paano ka mag-online properly. Okay? Kasi maraming mga marketers ngayon, yes, na nag-market sila online. Pero hindi sa ganoong parang in a professional or in a parang pleasant way, parang ganon. Kasi kung napapansin nyo, parang nagiging noise na siya. Okay, so kung ikaw ay isa sa mga marketer ngayon, nagbi-business ka, tapos sasama ka sa mga noise na yun, syempre hindi ka mapapansin. Syempre na wala talagang taong papansin sa'yo. Gaya ng sinasabi ni Raymond parate, sinasabi niya na kailangan na i-dominate mo yung marketplace mo, kailangan na may iba kang gagawin. Okay, so yung mga skills na yon, yung mga strategy na yon is pwede mong matutunan inside Ignition Marketing or using the products na kailangan mo. Kasi to be honest, kung maghahanap ka ng mga online marketing is ng mga training is mga mahal talaga, at kung ikaw mismo yung maghahanap parang individually is ma-overwhelm ka talaga, so hindi ka talaga makapag-focus kung ano yung mga kailangan mong gawin. So ito, gaya na sinabi ni Coach Edward kanina, na tatlo lang talaga yung kailangan mo, at
yun is na-provide na siya, parang naging shortcut na siya sa'yo para hindi ka ma-overwhelm lalo. Kasi sa totoo lang, kasi nung nag-search ako about online marketing, parang step by step, na-overwhelm talaga, parang sasabog na yung utak ko. So yung ganun mga bagay. So kung ikaw, isa ka sa mga tao na parang hindi komportable, okay? So online marketing is not for everyone, okay? So yung offline marketing is effective pa rin siya. Nag-work pa rin siya, 'di ba? Sa haba ng panahon, matagal na yung network marketing na offline, may mga pa rin is nagte-take effect pa rin siya. Pero yung parang cons lang doon is hindi lahat ng tao is may skills sa pagkikipag-communicate. Gaya ko, isa akong introvert na tao talaga na hindi parang shy type ako in person. So ganun mga bagay. So kung ikaw isa sa mga taong ganun, at kung ikaw ay parang, kasi sa network marketing or sa offline marketing is hindi naman talaga totally na maging duplicate ka ng upline mo. Kasi bawat isa sa atin is unique, we have our own personality. Tama? So, kung ikaw ay isa sa mga tao na hindi mo nakikita yung personality mo is different from your uplines or sa mga sponsor mo, siguro online marketing is your solution. Okay, for me. Kasi yun yung naging solution sa akin kasi na-experience ko na din yung network marketing na yes, may product na ako. Okay? May product nga ako pero hindi ko alam paano i-move yung product ko. Kasi sa marketing, kung may product ka, hindi ka kikita sa product lang. Kailangan na gagawa ka ng paraan to move your products. Okay? So yan yung work, yan yung isa sa mga bagay na kailangan mong gawa ng paraan. So, anong gagawin mo? Siyempre, kailangan mo ng skills para i-move yung products mo. Okay? So yung kaibahan lang is sa online marketing is you're going to move your products online. Kung mahiyain ka, kung ayaw mo sa rejection, or ayaw mo kumausap ng tao face-to-face, or kung gusto mo mag-target ng tao all around the world, maybe online marketing is for you. Okay? So, yun siya. Okay, so yun yung gusto kong i-point out. Kung bakit sa messaging ko kasi minsan is about sa training products talaga. Kasi yung ang sinasabi ko kanina is kung ikaw mismo gusto mong matuto na mag-online marketing ka, is kailangan mo ng baby steps. Okay? Sa online marketing is maraming niche, marami siyang connected na parang bracket na SEO, may may mga iba't ibang, may content marketing, di ba? So, itong online marketing na sinishare namin dito is about affiliate marketing and on how you're going to, parang it's a training on how you're going to use your product para i-move siya sa internet. But doon ka lang mag-focus at hindi ka na mag-distract sa kung ano-anong online marketing na makikita mo around you. So yun yung idea doon. Kaya na-create yung mga training products, yung online prosperity training at yung traffic and conversion sales academy. Kaya na-create yung mga products na yon sa ganung purpose para makapag-focus ka na i-move yung products mo at hindi ka na ma-distract. Kung gusto mo talaga na mag-online marketing at kung ikaw, yun nga, sabi ko nina, ikaw isa sa mga tao na hindi mo kayang maging katulad ni upline or ni sponsor mo. Kasi again, unique tayo, may personality ka na na unique, yung character mo is different. So yung nakita ko sa Ignition Marketing na hindi ka lang makakatulong sa mga kapwa mo network marketers or kapwa mo mga salesman kasi pwede siya sa real estate. Male-leverage din to siya. Makakatulong ka pa sa mga tao na nag-struggle sa prospecting in all ways or parang in different niche, parang ganon. So, when nakakatulong ka sa ibang tao, syempre, doon nakikita yung may commission ka. Okay? Parang isang bonus lang yun sa'yo kung yung purpose mo is to consume or to use the products. Okay? Pero kung opportunity, maganda din siya kasi maraming mga people ngayon na nagsisik ng guidance na hindi alam saan pupunta. Kasi, yun nga, sabi ko kanina, na sa online, crowded, parang ang dami-daming noise, kaya kailangan mong gumawa ng paraan. Kailangan mo ng mga skills sa mga training para mag-stand out ka sa competition, para ma-dominate mo yung marketplace mo or para ma-move mo yung products mo na maayos. Okay?
So, yun siya. And yung tips, mahaba pala. Akala ko ano lang, 8 minutes and 1 hour. Okay, guys. Sorry, medyo na-hyper ako eh. Dahil to sa coaching call kanina eh. Kaninang umaga. Parang nagising yung dugo ko. Okay, so yung tips ko lang is, kailangan mo ng skills. Okay, kailangan mo ng skills. Hindi. Kailangan na sa lahat ng mga ginagawa mo is lagyan mo ng emotion. Okay. So, paano yun? Okay, syempre, may products ka na, may system ka, ano pa yun? So, may offer system, at alam mo na yung mga how. Okay, syempre, kailangan na may emotion doon behind it. Kasi, yung reason kung bakit nag-quit ang isang entrepreneur, syempre mga startup entrepreneurs, kasi na-experience ko din to before, yung reason doon behind is because of parang parang nalilimutan na natin na maglagay ng emotion dun sa ginagawa natin. Parang yung dating is naging technical na yung lahat. Okay, hindi tayo mga robot, kaya yung pwede mong gawin is bumalik ka ulit doon sa reason mo kung bakit ka nag-join sa business. Kailangan na, every time na may gagawin kang isang bagay, you need to ask why. Bakit mo kailangan gawin? Bakit kailangan mong i-market yung product mo? Bakit kailangan mong matutunan ang mga skills na to? Ano yung maitutulong nun sa'yo? Okay? Ano yung magbe-benefit nun sa'yo, sa family mo? Ano yung pinaka-big benefit nun sa'yo? At also, kailangan din na i-feel mo yung output or i-feel mo yung end result. So, kung matututo ka nito, alam mo na anong benefit, so ano yung pakiramdam pag makuha mo na yun? Okay? Kailangan na maging futuristic ka sa outcome mo kasi para yun yung ma-attract mo. Okay? So, hindi lang siya, yung pagiging emotional or paglagyan ng emotion is hindi lang siya ma-apply sa self mo, pero ma-apply mo din siya sa pagpo-prospect or pagre-recruit ng mga tao sa product or sa offer mo, services, or kahit ano pa yung business mo dyan. So, napaka-importante na i-trigger mo yung emotion mo at i-trigger mo yung emotion ng ibang tao. Kasi again, yung palagi ko iniisip, emotion drives action. Kaya yung emotion na ibig ko sabihin is yung emotion ng ano yung consequences, ano yung cost, ano yung mawawala sa'yo. Okay, kung hindi ka gagawa. Ito yung sinabi ni Coach Ken before na, kasi may target kami, 3 per week na na challenge amin. Sabi niya na, huwag mong isipin yung tao na mawawala sa'yo, isipin mo yung income na mawawala sa'yo. So, parang yung loss. Okay? So, yung loss. Kasi pag iisipin mo yung yung talagang yung consequences, yung loss, yung cost, pag hindi ka gagawa ng action, is wala talaga mangyayari sa life mo. So, the reason why I resigned from my work, kahit na nasa position na ako na as an ADSL engineer, because nakita ko talaga, yung reason why ko is parang mabigat para sa akin na doon talaga ako nag-hold on, kaya nandito pa rin ako at hindi ako nag-give up. So, I hope guys na ganun din kayo, kasi yun talaga yung isa sa mga solusyon na makakatulong sa atin para mag-continue. Okay? So, kailangan na maging obsessed ka sa why mo. Kailangan maging hungry ka. Mas hungry ka pa sa mga tao na nakikita mo sa daan, sa mga bata na namamalimos, or sa mga tao na walang makain. Kailangan mas hungry ka pa doon. Kasi once na maging hungry ka sa gusto mong mangyari sa life mo, then doon ka na talaga parang magigising or doon ka magte-take ng action. Okay? So actually, ito yung gusto ko i-share bukas. Kasi sinabi na Coach kanina, ako yung mag-share. Okay, so tomorrow gusto ko i-share. Ano yung title nun? Yung isa sa mga importante na vehicle na makakatulong sa atin para ma-achieve at i-attract yung mga gusto natin mangyari sa life natin, even sa business. Okay, so yung gusto kong i-share bukas, at nag-share na ako kanina ng parang konting point about doon. So, I hope na makita ko kayo tomorrow. Excited na ako. And same time, 9 p.m. And make sure na i-invite niyo yung friends niyo, or kung member ka ng Ignition Marketing, i-promote mo yung laptop lifestyle every time na may webinar tayo. So, let us help as many entrepreneurs sa Pilipinas. Okay? Kasi change
change is coming and it should start from us. Okay? So, yun ang gusto kong i-share tonight. Alright, thank you so much, Coach Cyril Pisinabla. So, siguro ngayon, mag-proceed tayo sa mga question kasi nakita ko may mga questions dito. At proceed tayo dyan, pero make sure na umatin ulit kayo bukas. Kung nagustuhan nyo in-explain sa inyo ni Coach Cyril Pisinabla, make sure na umatin kayo tomorrow 9 o'clock p.m. So, sagutin natin yung mga questions na nandito. Kanina may nagtatanong, paano ba ako mag-join? Paano ba ako magiging part ng community nyo? Paano ba ako magkakaroon ng access doon sa training? Okay, so una mo nang gawin nyo kung hindi ka pa member, kung gusto mong mag-participate dito sa community na to, kung gusto mong magamit yung aming system, kaya gusto mong i-offer yung aming offer, kaya gusto mong matutunan yung mga trainings na magtuturo sa'yo kung paano ka magiging magaling na marketer, makapag-generate ng maraming traffic. Ang gawin mo, i-check mo yung email mo. I-check mo yung email na na-register mo to attend this webinar dahil may pinadala kami sa inyong link. Okay, so kanina may nagtatanong, ano daw yung mga products ng Ignition Marketing. Ang products po natin dito, mga training courses, mga video training courses na magtuturo sa iyo kung paano maging magaling ng marketer, kung ano yung mga skills na kailangan mo to become a good marketer, to become a better entrepreneur. Basically, mga skills na kailangan mo para maging successful sa any type of business. No? Kung may offline business ka, kaya ma-apply mo siya. Kung may traditional business ka, kung may other online business ka na ginagawa, magagamit mo yun, ma-apply mo siya. Kung magiging affiliate ka ng Ignition Marketing and kung mag-decide ka na i-leverage yung aming affiliate program para kumita ka rin ng income gamit yung aming system, definitely magagamit mo din yung mga training na yon to become a good marketer, to become a better entrepreneur. Okay, so kanina may nagtanong dito, magagamit ko ba, ito pala, kay Edward pala muna. Ito kayo. Tanong niya, bakit po madaming negative sa business model sa industry na to? Negative po ate ko at magulang ko dahil sabihin mong affiliate marketing, sasabihin na scam. Okay, so magandang no? Magandang question yan, Edward. Actually, yung nag-start ako, marami rin akong narinig ng mga ganyan. Marami rin ako narinig ng mga masasakit. Masasakit, alam mo yun? Hurts. It hurts eh. It hurts ng mga salita. No? Pero sinasabi nila sa iyo yun because two reasons. No? It's either na negative silang tao, okay? Ayaw kanilang maging successful, or they care about you. No? Ayaw kanilang makitang mag-fail, ayaw kanilang masaktan. No? Possible na yun yung dalawang reason. Okay? Pero ito maganda mangyayari, Edward, kapag nagsimula ka ng makapag-create ng result, kapag nakikita na nila na kumikita ka na, kapag nakita na nila na nakabili ka na ng bagong kotse, nakabili ka na ng sarili mong bahay, or gumaganda na yung income mo, gumaganda na yung takbo ng business mo, puros positive na mga salita na yung maririnig mo. Ganun talaga siya. Kapag nagsisimula ka pa lang, puros negative talaga. Okay? And again, dahil sa dalawang reason, it's either negative silang tao talaga, or pangalawa, they care about you. So, yung mga pamilya mo, most likely, they care about you, kaya ganun. Okay? So, ang gawin mong goal, Edward, ay do everything you can para makapag-create ng success story mo. Para dumating yung point na sila mismo ma-inspire sa'yo. No, ma-inspire mo sila. Okay? Kapag nangyari yun, malay mo, yung ate mo maging positive na. Okay? So, next question. General question ni friend. Makakatulong ba ang training ng Ignition Marketing sa mga network marketers? Okay, kung makakatulong ito ba sa MLM, bakit yung mga coach ay mga failed mostly sa MLM business? Okay, friend, di ko alam yung name mo, pero to answer your question, eto, bigyan kita ng analogy. Sabihin natin meron kang Honda Civic na kotse. Okay? Ngayon, gusto mong maging magaling mag-drive ng Honda Civic mo. Ang ginawa ko, tinuruan kita, no? Invite kita na, oy, friend, tuturuan kita paano mag-drive gamit itong Toyota, no? Na sasakyan. Naturuan kita ng skills, no? Naging magaling ka na driver. Ngayon, question, pag magaling ka na mag-drive sa Toyota, magiging magaling ka rin bang mag-drive sa kotse mong Honda? Yan ang sagot, yes.
Kaya kasi sa marketing, parehas lang na skills ang kailangan mo. You need a skill para malaman mo kung paano ka makakahanap ng mga prospects na bibili ng product mo. Okay, so definitely ma-apply mo siya. Ngayon, second question mo, bakit yung mga coaches ay mga laging nagkukwento ng failure story? Lahat, ito yung sagot dyan, no, friend? Lahat ng mga nagiging successful, they all start sa pagiging failure. Okay, ganun talaga. Mostly, no? Siguro 99% ng mga success stories nagsimula sa failure story. And another answer is it's part of the storytelling and the marketing part. No? Lagi mo yung narinig kasi yun yung nakaka-inspire na kwento eh. Di ba? Pag nakarinig ka ba ng mayaman na, tapos yumaman na, di ba, mayaman, tapos yumaman, di ba hindi na nakaka-inspire? No? So, kailangan may contrasting. Ganun din naman sa MLM eh. Kinukwento ng mga speaker, dating tricycle driver, dating walang income, na yumaman. So, bakit? Kasi nakaka-inspire yung ganung story, yung before and after story. No, pag sinabi niya na, ito, milyonaryo, naging milyonaryo, wala nang saysay, di ba? Hindi na interesting. Kaya, for example, kung gusto mo mag-inspire in a health and wellness environment, kapag sinabi mo na ito, sexy, tapos sumexy, wala na, di ba? Wala nang contrast, wala nang difference. So, palagi, it's a failure diet, no? Lagi mataba, naging fit. Parang gano'n. So, gano'n din. Lagi mo yung narinig, dahil yun yung interesting story, yun yung gustong pakinggan ng mga tao. Yun yung mga story na nakaka-inspire. Okay? Second. Ito, si Frams, may tanong kay Bro Raymond. Saan ka ba nagpo-promote sa FB mo? Sa FB page mo ba or sa personal FB account mo? Anong strategy mo dun, bro? Yeah. Okay, so good question yan, Frams, no? Kasi ako, ang goal ko kasi, no, para dito sa business ko ay maging available sa lahat ng channels, okay? Ano ibig sabihin yun? Okay, parang domination nga ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, kahit saan sila pumunta, gusto ko nakikita ako, okay? Pumunta sila sa YouTube, nandun ako, Facebook profile, nandun din ako, fan page, nandun din ako. Ibig sabihin, kung ano ipopost ko sa profile ko, yun din yung ipopost ko sa fan page ko. Okay? So, kung ano naman yung pinost ko dun sa Facebook fan page ko, hindi yung pinopost ko sa YouTube ko. Okay? Tapos yung strategy ko doon is everyday lagi ako nagpo-post, twice a day, thrice a day, okay? Everyday yung mga ganong klase mga bagay. Ngayon, medyo maraming ginagawa, pero I still do my best para makapag-post. So, ibig sabihin, anong strategy ko doon? Consistently help other people, consistently provide value, consistently gain attention to other people. Okay? Kasi no one will buy from you kapag wala nakakakilala sa'yo. Lagi mong tatandaan yun. Kapag hindi ka kilala, nakikita yung itsura mo, kapag hindi na mo, no, pwede nila nakikita, makukuha mo na ma-attract mo yung maraming mga tao. At yun yung basic strategy. Gusto ko kahit saan, anong channel, YouTube, Facebook. Dati sumubok na ako sa Twitter, sumubok din ako sa Snapchat, pero hindi pa ganun ka-interactive mga Pinoy eh. Facebook pa lang talaga. Okay, kaya ngayon pa lang talagang consistently post. Okay, parehas ko silang ginagamit. Profile at saka fan page. Okay, nag-ads ako sa fan page para dumaming likes ko, para mas dumami pa. Tapos yung mga nagla-like sa akin sa fan page ko, ina-add din ako sa Facebook. Okay, para mas maging so, yung strategy ko doon. Yun. Yeah. Ayos. Thank you so much, Coach. Alright, so proceed tayo sa mga question, no? Ito. What is the difference of online store and our Ignition marketing? Yan, tanong ni friend. Ang pinagkaiba sa online store, basically mga consumer products. Na most of the time, mga damit, sapatos, no? Kumbaga, consumer products yung binibenta kapag mga online store. Sa atin kasi, we are nasa ano tayo, nasa isang niche, no? Meron tayong ilang niche na ginagalawan, which is yung internet marketing, home-based business,
Okay, and affiliate marketing. Yun yung niche na ginagalawan natin. And yung mga products natin ay nakafocus to serve those market. Okay? Nakafocus para i-serve yung mga tao na gustong kumita sa internet, na merong online business at merong internet business. Okay? Yun, yung mga market na yun. Okay? And, ang malupit, the richest, may isang, isang wise man na nagsabi, the richest are in the niches. No? Nandyan yung pera sa mga niche. Okay? So, kasi kapag yung, for example, consumer product, no? Ang dami mong competition dyan. Tingnan mo, magtinda ka ng bigas. Di ba? Pababaan ang presyo. No? Kasi nga, daming competition. Alright? Yun yung problema pag sobrang masa naman yung produkto mo. Okay? So, ito may question. Okay lang ba na dalawa promote ko? IM or self-help products? Dapat mag-focus lang ako sa isang business. That's a very good question, Von. Ngayon, different people ay may different opinion regarding dyan sa question mo. Okay? And, ganito kasi yun eh. Sa MLM o sa traditional network marketing, hindi mo talaga kakayanin na magsabay yung dalawa. Kasi man-man nga. Okay? Ngayon kung internet marketer ka na nagsiset-up ka ng mga systems, no, ng mga ad campaigns, ng mga automated, no? I believe kaya mo namang pagsabayin. Okay? Basta may automation na nangyari and basta hindi ka manually involved dun sa business na ginagawa mo. Okay? So, ganun. And siguro kung mag-multiple source of income ka, gawin mo na magsimula ka sa mga business na related, no? For example, ito i-example natin sa offline. Kung meron kang donut store, no? Tindahan ng donut, no? Ang pwede mong ipasok na bagong multiple additional source of income ay magtinda ka doon ng kape. O, di ba? So, yung mga customer mo na kumakain ng donut, makikita na, uy, may kape. Multiple source of multiple products, multiple source of income. So, ikaw, sa internet marketing, ano yung pwede mong idagdag na related, na congruent? No? Okay? Para mas may synergy. Okay? So, for example, itong maganda example. Sabihin natin, nagtitinda ka ng course, ng training course sa mga entrepreneurs. Okay? Pwede nga maging additional source of income ay nagpo-provide ka na affiliate ka ng autoresponder services. Okay? Affiliate ka ng isang tool, no, na ginagamit ng mga entrepreneurs. Okay? So, kumbaga nangyayari, parang nagre-recommend ka lang nagre-recommend sa mga tao na may one interest. Okay? So, hindi siya halo-halo, hindi gulo-gulo. Okay? So, ganon. Sa akin kasi ganon. No, nagre-recommend, affiliate ako ng autoresponder, affiliate ako ng domain, affiliate ako ng mga hosting providers, nagtitinda ako ng online course natin. So, makikita mo may congruency, no? Magkaka-related sa isa't isa. Okay? Gaano po kadalas mag-post? Ideally speaking. Okay, kasi pag pinag-uusapan yung ideally speaking, mostly yung mga ideally nagpo-post yun yung hindi masyado nagkakaroon ng resulta. No? Yung kumbaga yung ano ba yung average yun yung mga question, ano ba yung average kung kaya ilan yung magpo-post o ilang beses ka papadala ng email, ilang beses ka gagawa ng video. Average action equivalent to average result. Ngayon, Zara, kung gusto mo ng extraordinary result, kailangan extraordinary effort. Eh, kung gusto mo ng massive result, kailangan massive action din. Okay? Kung tatanungin mo, ilang beses ka mapopost, as long as may value at very interesting mga post mo, post as many as you can, no? Ayun. Yun ang ko sa iyo. Alright? Ito. Question ko kay Coach Raymond. Ito, napakagandang question ito. Number 1 question ito lagi. Paano po kapag meron kang hater? Ano po pag meron kang hater?
Ano, ano po pag may hater ka sa ginagawa mo, lalo na pag binabasa ka? Siguro ang question niya, anong gagawin pag may hater? Lagay mo sa grinder. Hindi, ano daw, bro, question, parang Raymond, ano daw ginagawa natin sa hater? Ginigisa. Love na love ko. Love na love ko yung question na yan, no? Kasi isa to sa pinaka-paboritong tanong talaga. Okay, so good question yan. Salamat talaga sa tanong na yun. Kapangalan mo pala, bro. So no, sa hater. Ito, kwento ko lang sa inyo. Actually, nung pinost ko yung kanina yung pinakita ko sa inyo sa Facebook, yung tungkol kay Steph Curry sa kay LeBron James. Sa gulat ako, tinadtad ako sa Facebook profile ko. Ginutad ako, sinabi niya, aba, sinasama-sama mo pa, sinasama-sama mo pa si LeBron. Idol daw niya kasi si LeBron. Sinasama-sama mo pa si LeBron dyan sa mga business mong ginagawa. Tigil-tigilan mo nga yun, leader ka ba? Ginaganon ako, inaaway ako. Parang alam mo yun, parang hinahamon ako ng suntukan sa Facebook profile, alam mo sa fan page. So, ang una kong ginawa doon, syempre, binan ko na lang, in-avoid ko na lang. Kasi yung mga tipong mga hindi hindi makakatulong talaga. In short na yun, meron naman kasing mga haters talaga na merong, alam mo yun, talagang critics lang. Mga critics talaga. Ibig sabihin, mga constructive criticism. Kapag nakita mo naman na may punto yung sinasabi niya, katulad, nag-webinar ako ngayon, hindi ako nakadamit, no? Tapos sasabihin niya, uy, magdamit ka naman dyan. Siyempre naman, pakikinggan ko yun, di ba? Ang ganda naman ng punto mo, di ba? Maganda naman talaga yung punto nila. Pero kung sabihin naman na ayun na nga, na yung mga katulad ng gano'n, hinaaway ka, no? Hinahamon kang sapakan sa fan page, yung mga walang kwenta-kwenta ng mga hater, no? Yung mga talagang sinasayang mo lang yung oras mo kapag in-entertain mo yung mga ganong klase mga bagay. Talagang ginanon ako, ano ba yung mga sinabi niya yun? Sinabi niya, parang baka umiyak ka na ginaganon ako. Sino siya baka umiyak ka na. Ganun. Ito sinasabi ko na sa'yo, baka kasi umiyak ka na mga ganong klase. Talagang hinahamon ako. So, yung mga ganong klase mga bagay, binaban ko na. Pero ito yung kagandahan dito, no? May good news din kapag meron kang hater, no? Yung nakakatuwa dito, kapag may hater ka, meron kang libreng advertisement. Okay? Diba, meron tayong paid advertisement sa online. Dito, kapag may hater ka, meron ka rin libreng advertisement. So ako kasi favorite ko talaga to. Ibig sabihin, gumagawa talaga ako ng mga action para maayawan ako ng ibang mga tao, no? Magkaroon ako ng hater. Gusto ko talaga, in short, gusto ko magkaroon ng haters talaga. Kung bakit? Kasi ang ginagawa ng mga haters, no? Kinakalat nila yung mga kinakalat nila yung pangalan. Ay, si Raymond Tabaki, mukhang ewan sa YouTube. Kaya sabihin niya sa grupo niya, yung mga grupo niya sa MLM business niya, sa online business niya, sabihin niya yun. Tapos itong mga kagrupo naman niya, no? Imagine mo gano'n, sino ba to, no? Lagi sinasabi ni upline na mukhang ewan daw, yung ganong klase mga bagay. So gagawin nung kagrupong, isa-search yung pangalan ko. Tapos itong kagrupong to, medyo positive pala siya mag-isip, no? So magkakaroon naman ako ng fan, no? So ibig sabihin, free advertisement. So yun yung nakaka-excite doon kapag may hater ka. At ito yung nakakatuwa rito, last din na i-share ko, no? Kapag may hater ka. Kasi meron sinusunod din na formula kapag may mga nagbabash sa yun, ganong klase mga bagay. Ito, hindi ko ipapromise to, hindi ko guarantee to kasi depende talaga Depende sa tao. Kapag kasi una may hater ka, nakakatuwa, nangyari na rin to sa business ko paulit-ulit. Yung mga haters ko, minsan nagiging fans ko, okay? Una, nag-hate sila. Siguro kasi naiinis sila dahil hindi nila magawa yung mga ginagawa mo. Ibig sabihin, gusto nila gawin yung mga ginagawa mo, pero ikaw yung gumagawa ng action. Kaya alam mo yung ginagawa nila, hinahatak nila ng pababa. Diba? Yun na nga yung may crab mentality nga, diba? Yung sinasabi. Ayaw nila na may umaasenso, ayaw nila mas umaangat sa'yo. Kaya nga katulad sa trabaho, may mga manager na kapag nakita ng boss nila, ng presidente ng kumpanya, nakita ka na talagang achiever ka, gusto nilang hatakin ka. Kasi ayaw nila nakikita na mas mataas sila sa'yo. Malay mo kasi kunin mo yung trabaho nila, yung mga ganong klase mga bagay. No? Ewan kung bakit gano'n, no? Siguro behavior na talaga ng tao yun, ng mga tao yun, no? Talagang behavior na gano'n. Pero syempre, kaya mo naman i-discipline yung sarili mo sa gano'n na hindi mo gawin yun kasi nga leader ka, di ba? Hindi mo naman siguro gagawin na hatakin mo pagbaba yung downline mo, yung mga gano'n, no? So, yung mga gano'n talaga mangyari. Pero nakakatuwa dito, una, magiging hater sila. Pangalawa, i-criticize ka. Okay? Tapos, yan ka na.
i-admire ka na, pupurin ka na. Grabe tong grabe yung ginagawa mo, paulit-ulit yung ginagawa hanggang sa manga na sila. Wala na silang magawa kasi sa sobrang daming action na ginagawa mo, no? Nakikita ka nila araw-araw, tapos nakikita nila na talagang stick to your goals ka talaga, makikita kang strong leader ka talaga. No? Yung parang klaseng mga bagay. So, para sa akin, opinion ko lang to, pero it really worked very well para sa akin, effective talaga sa business ko. Ito yung isang dahilan kung ba't kumalat yung pangalan ko sa internet. Ito yung dahilan kung bakit dumami yung likes ko sa Facebook, dumami yung subscribers ko, kinita ko yung 6-figure income ko, second 6-figure income ko dahil din sa haters, no? Dahil din sa haters, naging viral yung pangalan ko. Parang ganong klase yung mga bagay. To you kung paano mo siya makikita, pero para sa akin, I love haters, no? It depends on yung Bro, choppy ka na. ano mo siya nakikita. Choppy konti. Ikaw, bro? Diyan ka pa? Disconnect yata si Coach Raymond. Anyway, siguro continue tayo sa mga last question. Siguro last question na to. Question ni Frams. Follow-up question lang kay Don. Kasi may product din ako na pinapromote, nagbebenta ako ng websites na gagamitin sa online store. And then after nila bumili ng product, pinapromote ko naman yung attraction marketing and eventually dinadirect ko sa IM account ko. So okay ba yun? Actually, magandang idea yun kasi mga related. Yan yung sinasabi ko kanina na congruent, no? So dun sa ginagawa mo primary offer, no? Sa primary offer mo. So maganda yun, magandang idea yun, Franz. Ito, magandang question. Francis, paano kung hater mo ay yung spouse mo or mga magulang mo? Paano mo ma-explain sa kanila na pwedeng kumita sa IM or sa MLM? That's a very good, magandang question yun, Francis, kasi maraming mga entrepreneur, networker, yan ang problema. No, so, siguro kung ma-advise ko dyan, siguro magkaroon ka ng heart-to-heart talk dun sa asawa mo, dun sa magulang mo. Sabi mo sa kanila, Han, or kung ano man tawag mo, pwede ba tayong mag-usap? Mag-usap ka ng talagang seryoso, and sabihin mo talaga kung ano ba yung why, ano ba yung reason, ano ba yung motivation mo, at ano ba talaga yung gusto mo mangyari kung bakit mo ginagawa yun. Kasi kapag naintindihan nila yun, na ginagawa mo yun para sa kanila, no? Doon sila pwedeng ma-open, na magkaroon ng open mind. Right? Pero kausapin mo sila ng masinsinan, ng seryosohan, sabihin mo sa kanila na para sa kanila yun, and naiintindihan mo yung pagiging negative nila minsan. Okay? Dahil siguro, ayun na, sabi ko nga kanina, posibleng negative lang yun dahil nag-aalala lang sila sa iyo. Ayaw ka nila makita mag-fail, no? Sabihin mo sa kanila ganun. And then sabihin mo na seryosohan na kung ano yung intention mo. Okay? Kung ang reason why mo ay mabigyan ng magandang lifestyle yung pamilya mo, I believe ma-appreciate yun ng asawa mo eh. 'Di ba? Magagalit ba yung asawa mo kapag sinabi na ang gusto kong magkaroon tayo ng magandang future, no? Gusto kong magkaroon tayo ng dream house natin. Kapag sinabi mo sa kanya, kapag in-state mo sa kanya yung talagang layunin ng puso mo, no? Tapos pinakita mo sa kanya na seryoso ka, no? I believe your spouse or your parents will support you. Okay? So yun, kausapin mo sila ng masinsinan. How much is the course? Okay, Michael. Okay, that's a good. So, mga hindi pa members, no? So, mga nagtatanong kung magkano ba yung online course ng Ignition Marketing. By the way, ito yun. Ito yung online course. And bukod sa online course, hindi lang yan yung matatanggap nyo, no? Bukod dyan sa online course, itong mga Fast Profit Blueprint, yung bawat isa na yan ay training course. No? So, siguro kung bibigyan natin ng value yan, mga around 20,000
yung estimated value nito, worth of value nito. And bukod dyan, syempre magkakaroon kayo ng business system na pwede nyong magamit to market this product as well para you can start earning commissions. Okay? And at the same time, magkakaroon din kayo ng access dun sa aming private community. Ito yung private community namin. No? So dito lahat na-add, lahat ng mga members. And kung makikita mo, almost every day may mga na-add na bagong members dyan. Maraming members ang nadadagdag. And ang maganda, dito tayo nagma-mastermind. Dito tayo nag-share ng mga tips. At kung may, for example, may question ka na gustong itanong, no, na related sa online business, na related sa marketing, pwede ka dyan mag-post and maraming mga members dyan ang willing kang tulungan, willing kang bigyan ng support. So dito ito I believe itong single na to, no? Itong single access sa community na to, I believe this is worth so much, no? Napaka-priceless na magkaroon ng access diyan sa community niyan. Biruin mo, no? 4,000 ilang members na ba nandito sa community na to? Nasa 4,500, no, na mga members na positive thinker, no, na mga dreamers, na may mga malalaking pangarap, na mga entrepreneurs ang nagsama-sama diyan sa community na yan. So diyan pa lang, super valuable na. And hindi basta-basta diyan. Hindi ka basta-basta makakapasok diyan. Makikita mo dito sa request, may 1,700 na nag-request. Pero hindi ka makakapasok pag hindi ka member, no? Pero yun, pag nag-decide ka na mag-join, pag nag-decide ka na bilhin itong mga training products na to, ang maganda, magkakaroon ka ng exclusive access doon. Okay, mapapanood mo kagad dyan, yung mga training products na yan. Alright? And again, yung system namin, we invested around 300,000 pesos para mag-create yung system na yon and magagamit mo din yon. At ito pang malupit, on September, no, may release tayo na bagong system, bagong marketing machine, bagong selling system na magagamit mo to make more money, even more money. Okay? And ang maganda, kung member ka ngayon ng Ignition Marketing, yung mga bagong system na yon, yung mga bagong products na ilalabas natin, magkakaroon ka ng access. Okay? And yung bagong system na yon, pati yung bagong training community, mga training courses na dinedevelop namin, we invested around siguro mga 2 million pesos para ma-create yung mga system na yon. And ang maganda, kung member ka ngayon, no? Kung ngayon pa lang magde-decide ka na maging member, kung ngayon pa lang magde-decide ka na mag-join, maging part ng community, ang maganda, ma-access mo din yun ng libre. Hindi mo siya kailangan bayaran ng extra. Alright? So, napakaswerte mo kung magde-decide ka today na mag-take ng massive action para mag-join sa Ignition Marketing. So, sa lahat ng mga hindi pa members na magde-decide today or as soon as possible, we would like to welcome you. No? Welcome kayo sa community namin and congratulations and looking forward na ma-meet kayo. Lalo na this coming August 27, magkakaroon tayo ng seminar. No, August 27, yun yung second year anniversary ng ating community. And kung member ka na, pwede kang magpunta doon sa seminar na yon. Magkita-kita tayo sa mata. Magkita-kita tayo in person. Alright? So yun guys. So thank you so much for attending this live webinar. Thank you so much sa mga coaches natin, Coach Resty, Coach Raymond, Coach JR, Coach Sai, Coach Angel. Maraming salamat sa inyo. And yan, sa mga hindi pa member, i-check nyo yung email nyo, i-click nyo yung link doon. Mag-create kayo ng free account and join our community. Ang price ng product, 2,999 only. No, napakamura. Napakamura guys, and one time payment lang yun. Okay? Kung kukwentahin mo yun, nasa magkano ba yung 2,999? Kapalit yung system, yung mga training products, no? Nasa magkano ba yung 2,099 divided by 30 days? Okay? So, para ka lang nag-invest ng 99 pesos. Okay, pero maganda, hindi lang one month yun, lifetime yun. Kasi sabihin natin, 2,999 divided by 365 days. Huh? Para ka lang nag-invest ng 8 pesos isang araw sa loob ng isang taon. Okay, ano yung 8 pesos na yun? Baka tinatapon mo na lang yung mga barya na worth 8 pesos eh. Di ba? Baka pang ano mo lang yan, pambili mo lang ng candy yun eh. Okay? Pero possible na yung pag-join mo sa community na to, yung pag-access dun sa mga training, okay, possible na pwedeng makatulong yun sa'yo
makatulong yun sa'yo para magbago yung financial situation mo. Alright? So, welcome in advance sa community, and congratulations for taking action, and see you again. See you again, especially tomorrow. Magkita-kita tayo. Okay? So, bye-bye, guys. Good night. Sa mga members naman natin, make sure to secure your ticket para sa ating August 27 again. So, bye-bye, guys. Kita-kits. Huwag muna kayo mag-log out, ha? Kwentuhan lang tayo saglit. Kukwento ko sa inyo yung kwento ng tatlong bibi. Ang bibi. Why? Yeah, how much is the course? 8 pesos per day in 1 year. 2,999. Okay, so check nyo yung email nyo and welcome in advance sa community. Okay?